Magandang panahon mga ka-tax at welcome po kayong uli sa bago po nating lecture sa araw na ito. Ang BIR Next Target, Owner, Tenant ng Condo at Subdivision Units. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pag-umpisa po tayo. Recently, naglabas po ang kagalang-galang na BIR ng RMC 65-2012 na tumatalakay sa mga owners at tenant ng condominium units na siniserbisyuhan ng condominium corporation. At naglabas din po siya ng RMC 9-2013 na tumatalakay sa mga owners and tenants ng isang homeowners association. Na ang sabi ay yung association dues o yung sa palasak na salita ay HUSA, common area, utilities, security, and association dues ay subject na po sa 12% value added tax, income tax, at withholding tax. Alam nyo po mga ka-tax, may malalim na dahilan, hindi lang po yung pangungulekta ng 12% VAT sa association dues o sa KUSA. Ang dahilan kung bakit sinabject po sa VAT ang KUSA. Ano po ang dapat gawin ng mga homeowners or ng mga condominium users at saka owners o yung tinatawag nating tenant. At the end of this discussion, malalaman po ninyo kung ano ang dapat nyong gawin. Pero pag-usapan po muna natin ang mangyayari. Ang Condominium Corporation po at ang Homeowners Association, which represent CC and HA dito po, ay require pong mangolekta ng association ng 12% value added tax sa association dues. Siyempre, ang CC at HA ay magre-require under the law na mag-submit ng VAT summary list ng nakolekta nilang value-added tax from condominium owners or tenants o homeowners and their tenants. Siyempre, ang laman po ng VAT summary list ay name, address at TIN ng homeowners o nung tenant niya o nung condominium owners o nung tenant niya. Tandaan, ang laman ay name, address at taxpayer identification number. So, from the VAT summary list, ang gagawin po ng BIR ay access ng records ng assessor's office. Ano po ba bakit kailangang i-access? Una, ide-determine po ng BIR kung yung bang nagbabayad ng association dues sa CC or doon sa HA ay yung bang may-ari o hindi may-ari. So ngayon, malalaman po niya kung magkakaroon po siya ng idea kung pinauupahan o hindi pinauupahan yung particular unit o yung house ng isang homeowners. So ang mga available resources po ng Bureau, ikumpara po yung VAT summary list ng Condominium Corporation or CC
at yung Homeowners Association or HA sa Assessor's Office. Halimbawa, kung yung condominium corporation ay nasa Quezon City, sa Quezon City Assessor's Office po yun pupunta. Kung nasa Makati naman, yung Homeowners Association sa Makati Local Government Unit pupunta. Kung sa Registry of Deeds naman, titingnan din kung kanino naka pangalan yung titulo. Very important po yan. Ano po ang makikita sa titulo? Definitely, naka-attach sa titulo yung deed of sale. Kung sino ang bumili at magkano ang pagkakabili. So, i-check din po yan sa VAT summary list. At higit sa lahat, may tinatawag po ang BIR ng access letter. Susulatan po ang Condominium Corporation at saka yung Homeowners Association, CC and HA, kung sino ba ang may-ari, totoong may-ari ng particular property. Ay anong gusto niyang malaman doon? Gusto niyang malaman uli kung bakit iba yung nakatira at hindi yung may-ari ang nakatira. So, highly questionable yan. Pag hindi nagtatali yung nakatira at yung may-ari na nakasulat sa tax declaration, Assessor's Office galing yan, at saka sa Registry of Deeds, yung titulo, TCT, at saka yung access letter na ipadadala ng BIR sa Condominium Corporation at saka sa Homeowners Association. So, from there, ayan, check nga niya ng sino yung homeowners at sino yung tenant, So, saan i-check yun? O, siyempre, yung check nila kung yung owners ay nag-file ng income tax return. Tatlong klase ang income tax return. Yung isa 1700, yung isa 1701, at yung isa 1702. So, checkin nila lahat yan. Kung nagpa-file ba yung owner, ipinapile yung rental na nare-receive niya sa tenant. Kung ang ipinail ng owner 1700, definitely. At meron siyang tenant, hindi siya nagpa-file ng totoo. Kung nag-file naman ng owner ng 1701, check naman kung na-file yung 1701 na isama sa kanyang income. Pag hindi na isama sa kanyang income, tax evasion yan. At yung tenant naman, anong mangyayari sa tenant? I-check ng BIR kung yung tenant ay may capacity na mag-rent ng ganong mahal o ganong kalaki at ganong kahabang lease agreement o period. Pwede ba siyang makabayad ng ganong kalaking renta at ikukumpara yan sa kanyang compensation o kanyang kita sa negosyo. So, yan po yung epekto. Yung owner naman, kaya pupunta yung BIR sa Registry of Deeds, check niya kung yung pagbili ng property ay kaya bumili yung owner ng property. Ibabase yan sa income niya. So, any discrepancy, ang tawag po dyan ay undeclared sources of cash or undeclared sources of revenue. So, yan po ay subject sa VAT at subject sa income tax. At kung malaki-laki po yan, swertihin kayo, subject kayo sa tax evasion lottery. So, anong dapat pong gawin ng mga condominium and subdivision house and lot owners and tenants? Number 1, i-check ninyo kung yung pinail ninyong ITR ay meron kayong capacity na mag-rent para sa mga tenant. Sa mga owners naman, meron kayong capacity to purchase that condominium unit or that house and lot. Number 2, kung hindi nyo na-declare, merong hindi kayo na-declare, i-declare po ninyo. Kung hindi kayo nakapag-file ng ITR, mag-file kayo kahit late. Kung hindi nyo po na-declare doon sa final ninyong ITR, idagdag po ninyo, i-amend po nyo yung ITR nyo hanggang hindi pa po nakikita ng BIR. Huwag po kayong mag-alala kasi meron po tayong tinatawag na compromise settlement na hindi kayo maglalagay.
Kung gusto nyo po kayong tulungan ni Katax ETM, tumawag lang po kayo sa mga numbers na nakita niyo po. Number 1, i-declare ang hindi nyo na-declare, i-amend ang inyong ITR, at kung i-prepare na po ninyo yung mga dokumento to prove na meron kayong capacity to purchase or capacity to lease a property. Para sa inyo pong lahat, marami pong salamat sa inyong pakikinig. At kung meron po pa kayong problem sa Letter of Authority or ano pa mang BIR assessment program, you can approach my office or you can call my office. Marami pong salamat.